So ayun guys, welcome to my vlog sa Nagatas. Ngayon ay maghugas tayo ng plato. Eh mayroong maghugasan. Maghugas tayo. Alas 5 na. Dali na kayo muras eh. Maghugas kito ha. Napakabilis ang oras guys. Tomorrow is Sunday. So, tigsimba ako na. So, ano muna ako guys. Mag-rest ako bukas. Magpaalam tayo na maayos. Mag-rest ako bukas. Para gusto na kayo pa wala kong kamot ko eh. Sabi pa tanaw ba sa mga ano. Naniniwala ba kayo sa mga ano guys? Mga albularyo. Kaya ako naniniwala ako sa mga ganyan. Patingnan ko ba kung sakit ng dihapon. Pero dili na dito tayo ng as-in. Sakit. Ganun. Nagmamusog lang dito ka ba? Bawal po kusog. Ang tukutangan. Sakit siya. I-try na ko. Oh. Katanaw. Wala po. Madali na sa mga naman na binasa. Wala mo rin sa Davao ng mga inana, diba? Wala rin na dito sa Davao. Tama na sa mga bukid-bukid. Muli ko sa mua. Ako ang pamasahe ko eh. Wala pamasahe. Sige ka 2,000. Mula mo na. Palagay natin yung ano ngayon, pamasahe nasa ano na, 400 plus. Naku, wala na. Iiwan pa naman sa mama mo. Wala mo kung alam dito na mayroong mga albularyo. Parang wala man yan dito. So ayan, tapos ng hugas, bilis lang kasi may tubig na. Tapos ang tubig, gamitin sa tamang paggamit, no? A few moments later. Guys, mga kasaragaga, ang mga kaganapan ngayon ni Saragaga ay mamaya sigurong hapon ako makasimba kasi ngayon ay nabuhay na ang ating Panginoong Diyos. So, kailangan natin magsamba. So mamaya magpaalam mo kay madam na mag-rest din muna ako. Di pa kasi gising si madam, tulog pa. Dami ko ng bigas. Dito po yung mga kaganapan ngayon. Nagkape ako guys kahit mainit kasi. Sakit ba akong ngipon? Oy, tambal ba na? Tambal ba ng kape sa ngipon guys? Sakit akong ngipon na siya bangang. Hindi lang aabot din tayo dyan kasi ipayos ko itong ngipin ko Sunday, diba? Dandahan lang kasi malay mo may mga taong malumoy na kasing-kasing na handang tumulong kay Saragaga. Paayos ko talaga yung ngipin ko guys. Kapita masig init magkapita. Ito ang mga kaganapan ni Sarah ngayong Sunday. Happy Sunday po sa inyong lahat. Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Diyos. So ayan guys, tapos naman tayo dito nag-map. O diba napakakintab na. Kasing kintab ng cheekbones ni Sarah Gaga. So tapos na ako dito naglilinis.
So, ito na naman kaganapan natin ay mag-chika-chika na naman tayo, guys. Bakit kaya may mga, ano ba, may mga karanasan tayo sa buhay na noon at hanggang ngayon ay hindi mo talaga makalimutan yung mga dapas, 'di ba, sa ating kinabuhi. Nung sa una, ako pangarap na kong maging isang teacher. Pero hindi ko natupad dahil ang natapos ko lang po ay high school graduate lang po ako. At noon, yung second year high school ako, nag-working student po ako, guys. Nagtrabaho po ko ng isang kasambahay din na sila po yung nagbabayad sa school. Wala man kasing tuition fee dati, di ba? Wala man pa rin tuition fee ang mga public. So sila yung nagbibigay ng baon, allowance, saka sa mga project, kung kailangan may mga project man talaga dati. Kasi nag-eskwela ako noon dito sa Davao ng second year high school sa Santa Ana. Pangtanghali ako, alauna hanggang alas 7 ng gabi. So si bakla ay tuwang-tuwa pag gabi burn out, tuwang-tuwa sa bakla. Kasi walang klase, di ba? Wala mang kurente sa uwian na. So, hindi ko pa alam na yung mga first section ay nag-graduate na pala sila, nag-closing na. Kami, ang mga lowest na section ay nagklase pa po kami, guys. Ganyan, yun kalupit ang mga lowest section. Pero hindi naman talaga kami masyadong bubo. Wala man talagang bubo ang tao, guys. Kung marunong ka talagang ilagay mo talaga yung mga leksyon, di ba, sa utak. Pero mahina talaga ako sa guys, sa English, sa math, mahina talaga ako. Sobra. Tapos ako noon, tahimik ako nga bakla. Hindi ako madaldal. Ewan ko ba sa life ko, guys, bakit yung mga classmate ko, iniinggitan ako, walang-wala naman ako. Ako lang may isang hamak na kasambahay. Naiinggit pa rin sila sa akin. Alam mo kung bakit? Dahil, close ko lahat ng mga teacher. Naging officer ako lahat ng subject sa school namin. Naging secretary ako lahat ng mga subject. Secretary ako. Naiinggit sila sa akin dahil mahal na mahal ako ng mga teacher ko. Ewan ko kung bakit. Kasi tahimik ako. Hindi ako yung estudyanteng madaldal. Kahit nagtuturo yung teacher, nag-lecture, ay nagchismisan yung iba. Ako hindi. To the highest, talaga ako, guys. Focus talaga ako sa mga lecture sa mga teacher. Kaya nagustuhan nila ako dahil mabait din ako. Alam nyo kasi, guys, ang mukha ko lang ay maldita. O siyempre naman, wala namang sinong taong magpaapi na wala ka namang ginawang kasalanan sa kanila, di ba? Yun, yung mga classmate ko naiinggit sa akin dahil close ko daw lahat ng mga teacher. Wala naman akong ibibigay sa mga teacher, kundi kung anong utos nila sa akin. Sisunod-sunod ko kasi, kaya nagustuhan nila ako. Ganoon din yun. Nagtaka nga ako, bakit wala man akong pera? Marami kasi akong classmate na maraming pera. Mayroon din akong classmate na bakla na ayun, naging close kami. Dalawa lang kami sa isang section. Ano ba yung section na yun? Nakalimutan ko na talaga. Matagal na. Yung pinaka-close ko talaga na teacher, yung naging amo ko si Serial. Tapos yung teacher naman sa values, si Ma'am Ploho. Diyos ko, napakabait yun ni Ma'am Ploho. Pero ibang pagtingin nila kay Ma'am Ploho, maldita. Maldita dahil hindi nila alam ang kabaitan ni Ma'am Ploho. Yun, teacher ko yun sa values. Napakabait ni Ma'am. So, ayan guys, ang kinikwento ko sa inyo ang live ni Sarah. Kaka! A few moments later.
So mayroon pa guys. Siyempre, tapos naman noon, nagman ang klase, mana, tapos, doon ako nagpapatuloy na sa amin ng third year high school. Kasi, yun nga, pinagbintangan ako ng auntie ko dito sa Davao na nag-drug addict ako. No? So, sumama na ako sa mga addict kasi yung kasama ko na bakla ay marami kasi siyang ano nito, arthritis, anyan. Pag yung mga arthritis addict na pala yung tawag doon, hindi man siguro. Wala talaga, wala. Mabait po siya na friend. Na-implementation ko na pero mabait talaga siya kasi wala siyang masamang ginagawa. Hindi, enjoyment lang. Mali kasi yun guys, pag ang isang tao ay husgahan mo na hindi mo man nakikita kung anong ginagawa niya. Diba? Ganun yun. Kaya umalis ako doon sa auntie ko. Pinagpatuloy ko yung pag-aaral ko doon na sa amin. Sa Sigaboy. Doon ako patuloy ng third year at saka fourth year. Doon na talaga ako gumraduate ng high school. Doon na. Pagkatapos ng graduate ng bakla ng high school, sabi ng mama ko, wala talaga tayong pera. Kasi pag college, kasi, may tuition fee yan, di ba? Every SIM, pabayaran mo. Every exam, magbabayad ka. Sabi ni mother, wala tayong ganong kalaking pera na, sabi niya sa akin. So, walang problema ma, as long as napagtapos nyo kami ng high school, happy na kami dahil meron na kaming kaalaman, di ba? So, sabi ni mama, na ikaw, kung gusto mo magtrabaho, dati, yung binabantayan namin ng niyog, may-ari ng niyog pa, gusto daw niya ako kukunin doon sa kanila. Diyos ko, dahil hindi ko man alam na marami palang niyog doon. Tumakas nga ako sa amin dahil maraming niyog. Ayaw ko kasi yung nagbibiyak ng niyog. Ang dami. Pila lang tapok, ilang libo yun. Biyakin mo. Tapos ikaw pang pagtawagan ng tatanggalin mo yung laman ng niyog sa ilalim. Hoy, ang dami. Sabi ko, mga ilang weeks lang ako doon. Umalis na rin ako. Yun nga, pagkatapos, bumalik ako sa Davao. And then, pumasok ako doon ng parlor, baging isang assistant, taga-walis, taga-linis, taga-shampoo and blower. Ayun, nilagay ko talaga sa utak ko kung anong ginagawa ng isang beautician. Dahil ano pa naman ako noon, taga-linis. Gusto ko talaga matuto. Ayun, tinitingnan ko anong ginagawa nila sa customer. Pag sinabi banlawan ko. Sabi na, i-blower mo, i-blower kasi di ba ako marunong mag-plancha noon, mangagat pa yung, pag hindi ka marunong maghawak ng plancha, pag ilagay mo yan sa buhok, mangagat yan. Kasi mali yung pag plaster mo sa plate ng plancha, mangagat yan, may isang mahila. Mangagat, masaktan yung customer, o di ba? So, hindi nila ako pinahawak. So, tinitingnan ko talaga, pinagmasahan ko talaga para gusto ko talaga matuto. Pag, halimbawa na wala na ako doon, marunong na ako. So, ngayon, umalis naman ako doon. Gitry ko sa sarili ko na fighting spirit na. Sa isip ko, kayang-kaya ko talaga. Dahil alam ko na kung anong ginagawa. Diba? So, gitry ko doon sa amin. Umuwi ako doon sa Tangnanan, sa Pindasan. Doon ako nag-start ng pagpaparlorista. Nag-home service lang ako guys. Doon ako nag-start. Dati kasi ang pinaka talaga dati ay street. Yung gumagawa ka lang ng gamot tapos ay ilagay mo dito sa mga kulot-kulot na buhok. May street pero kailangan mag-ingat dahil kung paglagay mo yung hindi mo yung binabantayan, maputol yung buhok mo. Kasi yung gamot na ginagawa mo ay napaka-strong. So yung kailangan pero hindi ka talaga mag street ng may kulay. Kapag once na malagyan mo yung kulay, magbe-brittle yun. Hirap na. Kung anong dapat gawin ko ang buhok, nag-brittle na. So hindi ako tumatanggap na may kulay.
tumatanggap ako ng mga virgin hair. Lalong-lalo na yung buhok na ganun na kulot. Tanggapin ko yan. Diyos ko. Pera na yan, di ba? Pero may kulay, wag na. Pala wala akong pera. Kasi makasala ka. Kaya Diyos ko, hindi na mabalik ang buhok dahil pag nasunog na. Doon na nag-umpisa, doon ako natuto magupit. Pero hindi talaga ako nagagupit ng lalaki, guys. Nahirapan ako. Pero sa babae, napakadali lang, guys. Ang babae gupitan napakadali lang. Pero sa lalaki, nahirapan ako. Ayun na. Start na. Yun, palagi man ng, yung auntie ko dati, yung asawa ng chewing ko ay palagi mang mabunganga, di umalis si bakla. Pumunta na naman ako doon sa Maragusan. So, nag-handle na naman si bakla ng parlor na talaga. Kasi may kakilala man ako doon na bakla na ano siya, makeup artist. At the same time, mayroon silang shop na parlor. Yung may-ari ay, yung dating mayor sa Maragusan ay yung mga Yanong. Sila yung may napakabait ni ma'am. Uy, shout out po dyan, ma'am. Mami, pangalan ni ma'am mo. Basta Yanong siya. So, doon na nag-start na ako doon, nagupit ganyan. So, yung, mayroon din talagang mga customer, no, na sobrang arte. Kahit ginawa mo na lahat, ang best mo, napaka-arte pa talaga, no? Mayroon talaga mga taong ganyan. Pagkatapos din, napunta din ako ng Marble. Nakabot ako ng Marble Bayot, ng Bayot. Doon ako nakatagpo ng may-ari ng salon na napakabait na si Michael. Si Ma'am Michael Pascual. Si Mamang ang tawag namin, si Mamang. Mamang, shout out, I miss you so much. Napo siya sa Marble yung salon niya. Michael Hair Nails and Salon. Ayan. So, napakabit niya, guys. Alam kung bakit. Siya nagbabayad ng boarding house ko. Tapos libre ako kain. Bibiliin ko lang sabon. Tapos pagkatapos mo magawa, pagka gabi ibigay agad ang share mo. Napakabait talaga na Michael. Kailan umalis ako doon, guys. Katangahan talaga po si Sarah. Noon kasi hindi ko naiinisip yung mga ganun na bagay na kung saan ka talaga umingkam. Doon ka talaga mag-focus, pero hindi ako napupokus. Ang focus ko lang ay dakwatsa. Doon ko na na-realize na mali pala yung mga ginagawa ko. Na binitawan ko yung mga taong napakabait sa akin. Ayun, grabe, siya nagbabayad ng boarding house ko noon. Mura lang kasi noon, guys, na sa mga 700 plus. Tapos, yung income ko noon, every day, maka-income ako ng pinakamaliit is 1,500, minsan 3,000 kasi malakas ang parlor niya. Di basta-basta yung parlor niya, guys, malakas. Sobra dami. Tsaka hindi siya madamot sa mga customer talaga niya, guys. I-recommend ka niya. Parang matuto ka. So, mayroon siyang customer na teacher mo yata yun, napagupit siya ng bobcat dito. Slash na parang ulbo dito, tapos parang 7 dito, 7. I-recommend ako ni Mamang. Gupitan mo yan, sir. Siyempre si bakla nahihinig. Pinagpawisan talaga ako ng daming pawis dahil kahit ang lakas ng aircon. Pinagpawisan si bakla. Kasi ang sabi ng customer, talagang marunong ka. Kumbaga, ka ba? Kung talagang, challenge ka niya. Marunong ka talaga, makuha mo talagang gusto ko. Paano yun kung di mo makuha? Sabi ng ganun. Sige, ma'am, magtiwala lang po kayo, ma'am. Kasi tao naman tayo magkakamali. Magtiwala lang po kayo sa akin. Ngayon, nagupit na si bakla. Nanginginig pa ako. Nanginginig at saka pinapawisan kong to the highest level talagang gusto ko makuha yung gusto niya. Kasi may picture siya eh. Gusto niya ganito, ganyan, di ba? Mayroon man talagang customer ganyan. Ngayon, nakuha ko man talaga yung gupit na gusto niya, guys. Alam, binigyan niya ako ng tip. Sa akin na talaga siya nagpapagupit, guys. Nakusuki ko na siya. Sabi ko, pagkatapos ko nagupit, sabi ko, thank you, Lord. Hindi mo ako pinabayaan. Sabi ko, sarili ko, kayang-kaya ko talaga. Kaya mo talaga kung talagang gusto mo, di ba? So, kaya ko man. So, binigyan niya akong tip. So, very happy si bakla kasi may tip. Iba pa yung income mo sa parlor. So,
Yun. Yun, nagka-boyfriend na naman si bakla. Nagka-boyfriend ako doon. Pero yung naging boyfriend ko, guys, mabait. Hindi siya mukhang pera. Ang ayaw ko lang sa kanya, lasinggero. Ayaw ko yung taong, normal mag-inom ka, pero hindi naman pumunta ka lang doon dahil lasing ka. Ayaw ko ng ganun. Gusto ko normal ba? Normal na tao. Gusto ko mag-inom din tayo dalawa, di ba? Pagkatapos mo yung papatulog lang ba? Tapos matulog. Ayun. Yun ang gusto kong hinanap sa isang lalaki. Na, totoo man siya na mahal niya ako. Mahal din niya ako dahil pinakilala na niya ako ng mga magulang niya, guys. Sabi ko sa mama niya, ayaw ko lang madam, uy, yung napakalasinggero ng anak mo, sabi niya. Napakalasinggero nun. Ang gwapo pa naman niya. Bet talaga yung katawan niya. Medyo chubby siya. Pero, yun nga, may hangganan, di ba? Kung hindi talaga para sa'yo, wala. Hanggang ngayon, single pa rin si Sarah Gaga. Ang inano ko lang doon, guys, ay napakatahimik. Tapos pag-uwi ko ng boarding house, pagod tulog agad. Hindi ko na nasira yung pinto ko dahil pagod, ang daming niriban. Okay lang kasi hindi man ako naglalaba, mayroong man tagalaba sa akin. Yung nanlady ko doon na, mukhang pera. Maya-maya akala na sa akin, pinupulot ko yung pera sa parlor. Binibigyan ko naman kasi siya man naglalaba sa akin. So, wala na akong time maglaba. Pagod ako eh. So, siya naglaba sa akin. So, binibigyan ko siya, magsiis siya, ganun. Wala na akong babayaran kasi yung siin niya sa akin ay ididak ko man doon sa sa ano, sa monthly kong babayaran ko. So, ayun guys, sa mga kwento sa buhay ni Sarah Gaga. Di ba? A few moments later. So, ayan mga kasaragaga, thank you so much yung pagmamahal kay Sarah Gaga. Ito po ngayon ang mga kaganapan sa Sunday. Checkahan muna tayo guys kasi walang masyadong ganap si Sarah Gaga. So, ikwento ko na lang naman again and again sa inyo ang buhay ng isang parlorista na hanggang ngayon, parlorista pa rin. At saka, housekeeping na siya guys. So, diba? So, ayan. Ang iniling ko lang sa inyo guys, please don't skip my ad si Sarah Gaga. Ang mga taong hindi nag-skip ang ad ni Sarah Gaga, maraming salamat. Ay, yung mga taong nag-skip sa ad ni Sarah Gaga, maraming salamat din po sa inyong lahat. So, ayan mga kasaragaga, and I love you so much. And happy Sunday po tayo lahat. So, diyan, mananalig lang po tayo sa taas para tuloy-tuloy po ang ating paswerte sa buhay, na wala tayong mga naramdamang sakit sa ating sarili. So, ayan, bye-bye.